Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay dumako naman tayo sa cybercrime. Cybercrime is a crime that involves using a computer network or digital device to commit illegal activities. Pag sinabi po nating cybercrime, ito po yung mga masasamang gawain na ginagawa sa digital world o sa ating cyberspace. Ito po yung mga krimen, mga illegal activities na ginagawa dito. At ito po'y labag sa batas. Sunod naman po ang cybercriminals. Pag sinabi po nating cybercriminals, ito po yung mga taong gumagawa ng krimen sa digital world o sa cyberspace. Sila yung mga hackers, mga nag-identity theft, sila yung mga gumagawa ng mga online scams, at iba pang mga illegal na gawain through online. Sumunod naman po ang mga common types of cybercrime. Ang una pong common types of cybercrime ay ang cyber libel po. Pag sinabi po nating cyber libel, ito po yung paninirang puri through online. Kapares din po siya ng libel. Ang kinaibahan lang po, yung libel ay ginagawa siya through in person. Hindi siya ginagawa sa internet. Yung cyber libel kasi sa internet siya nangyayari. Ang cyber libel po, nangyayari po ito kapag ang isang tao ay siniraan mo ng puri. Kumbaga, ipinahiya mo siya sa internet. Sinira mo yung reputasyon niya. Pinagsabihan mo ng kung ano-ano sa online. Halimbawa, nag-post ka doon sa Facebook. Nilagay mo yung pangalan niya, pati yung picture niya, nilagay mo doon. Tapos, nag-ano ka doon, ang kinaption mo sa kanya, magnanakaw tong tao na to, wag tularan. Adik itong tao na to, bangag tong tao na to. Doon pa lang, cyber libel na yon. Kasi, yung pinost mo na yon, kung totoo man yon o hindi, kung yung tao na yon ay nasira yung reputasyon, nasira yung puri niya, yung dignidad niya, ay pasok pa rin yun sa cyber libel. Kahit na totoo man yun o hindi, makakasuhan ka pa rin ng cyber libel. Kasi, hindi lang naman isa ang makakakita ng post mo na yun, kundi maaari din yun makita ng mga friends mo o ng buong mundo. Makikita nila yun na ganon, siniraan mo yung tao. Yun po ang cyber libel. Sumunod naman po ang identity theft. Nangyayari po ang identity theft kapag ang personal na impormasyon mo, personal na litrato mo, personal na account mo ay kinuha ng iba nang wala man lang paalam sa'yo. Kumbaga, yun nga, ninakaw nila yung personal impormasyon mo. Naalala ko nung reporting nung nakaraang ni-report nung nakaraang grupo yung Media and Information Literacy. Media and Information Literacy can use to trick others. Ito na po yun, yung identity theft. Kumbaga, maalam siya sa media and information literacy. Alam niya manghack, alam niya kung paano gamitin yung password na yung account na hindi kanya. Yun, nanakaw niya na yung account mo. Ginagawa po ang identity theft para yung iba siguro, yung iba mang-i-scam sila. Kumbaga, halimbawa, ikaw, ginamit yung account mo ng iba. Ginamit na ibang tao yung account mo. Ginamit yung Facebook mo. Tapos, ang gagawin niya, mag-chat-chat siya sa mga kamag-anak mo. Halimbawa, sa tita mo, mag-chat-chat siya. Tapos, manghihingi siya doon ng pera. Magpapasend siya doon ng GCash. Yun, doon na nangyayari ang identity theft. Kahit hindi sa kanya yung account na yun, mapapaniwala niya yung mga kamag-anak nung nagmamayari talaga ng account na yun, na siya yun. Kasi nga, ayun, nanakaw niya yung account. Kumbaga, pwedeng lang yung manakaw niya, yung personal informasyon, ginaya niya. Ginaya niya yung mga post sa Facebook, yung profile, ginaya niya din. Kaya yun, naloko niya yung kamag-anak nung tunay na nagmamayari ng account. Isa pa pong halimbawa, yung sa TikTok, madalas nangyayari to, yung kahit hindi naman siya yung yung tunay na
tunay na tao na yun, magpo-post siya doon na yung mga ninakaw niya lang na video na para kumita siya. Gamitin niya yung profile pictures ng tao, kukunin niya yung mga post, ipopost niya sa sarili niyang account. So yun, para kumita siya ng pera, gagawin niya yun. Mag-identity theft siya. Magpapanggap siya na siya yun, pero hindi talaga siya yun. Kumbaga, nanakawin niya lang yung mga post ng tao na yun na nagpo-post. At tapos, magugulat tayo na masikat pa. Minsan nga nagugulat pa yung mga mga real accounts na masikat pa sa kanila yung fake accounts. Mas madami pa sa kanila yung views, yung likes. Kaya ibig sabihin nun, na na sila, identity theft. Mas malaki pa yung kinita ng fake account sa kanila kaysa dun sa real account. Yun po ang identity theft. Sumunod naman po ang online child pornography. Pag sinabi po nating online child pornography, ito po yung mga sexual na gawain na kabilang ang mga bata. Nakakalungkot pong isipin na ito pong online child pornography ay laganap din sa ating bansa. Laganap ito sa mga online platforms, sa mga illegal sites online. At illegal din ito sa iba't ibang bansa. Ang online child pornography po ay ang paggawa ng mga masiselang video kabilang ang bata, na kinabibilangan ng pagpapakita ng mga masiselang bahagi ng katawan ng isang bata, paggawa ng sexual na gawain sa bata, panonood ng mga masiselang video o mga sexual na gawain kabilang ang bata. At kahit na picture lang ng isang bata na nakahubad ay may tuturing na online child pornography. At kapag ikaw ay nag-share lang ng kinabibilangan ng mga bata na magawa ng sexual acts, inaabuso ang bata, nire-rape, binibidyo, tapos pinapanood mo, online child pornography yan. Sa akin pong palagay, ang mga gumagawa po ng ganito ay masasabi natin na parang hindi na matino. Isipin nyo, bata, tapos nagawa ng ganito ng pornography. Walang kamalay-malay yung bata, aabusuhin. Kaya po pagka nakaano tayo ng ganito, na turuan natin yung bata na magkaroon dapat tayo ng sexual education sa mga bata, na dapat alam nila na ano yung bawal hawakan sa kanila, kabilang ang bibig, ang dibdib nila, ang maselang parte ng katawan nila. Dapat alam yun ng mga bata na hindi dapat yun ginagawa sa kanila. Tayo naman dapat na mga mas nakatatanda, dapat alam natin na kaya na yung mga bata wala pang kamuang-muang tapos aabusuhin ng ganun. Hindi maganda. Para lang sa pagkakitaan nyo, parang hindi na tama yung parang hayop na yung gagawa ng ganun. Kaya mali po itong ganito. Tapos lagana pa dito sa Pilipinas sa mga GC na yan, sinesend dyan, pwede sila makasuhan doon, mga pinagagawa nila. Pwede ka nang makasuhan ng anti-online child sexual abuse. Kahit na ikaw ay sabihin lang natin na ikaw ay nakita mo na may sinin sa GC nyo na ayun, na bold, sinin sa GC nyo bold, tapos bata, ginagahasay bata, tapos ikaw pinanood mo, patay ka, makakasuhan ka ng ganong kaso. Kaya ikaw, yung pinanood mong video na yung sinave mo, patay ka rin, makakasuhan ka, makakasuhan ka ng kaso na yun. Sunod ang cyber stalking. Kapag sinabi po natin cyber stalking, ito yung kapag may isang tao na
kumukulit sa'yo, nagugulo na sa buhay mo, nakakagulo na. Yung kapag ka may taong tawag ng tawag sa'yo, text ng text sa'yo, kahit ayaw mo na, may tuturing na cyber stalking. Kasi kapag ka nakakagulo na siya sa buhay mo, yung tawag siya ng tawag kahit ayaw mo na, hindi mo na siya gustong tawagan, hindi mo na siya gustong makausap, tapos alam niya lahat ng kilos mo online, alam niya kung nasaan ka, para bang wala ka ng kalayaan kasi lagi siya nakabantay sa'yo. Yun, may tuturing na cyber stalking. Sumunod naman po ang online fraud and scams. Ito po ay ang online na panloloko na ginagawa ng mga scammers para sila ay kumita ng pera, para lokohin ka, paniwalain ka, para kumita sila ng pera at ibigay mo sa kanila ang pera mo. Halimbawa po, wala ka naman sinalihan na rapon, pero magugulat ka, may nag-text sa cellphone mo na ikaw daw ay nanalo ng 150,000 cash at laptop. Pero may kapalit yun. Kung loloadan mo daw sila ng 300 pesos sa kanilang SIM card, makukuha mo yung cash at yung laptop. Pero kung gagawin mo yun, isa kang mangmang, isa kang tanga. Kasi isa yung phishing, kumbaga pinaniwala ka lang na nanalo ka. Tapos may ginamit pa silang attorney na hindi naman kilalang attorney, kumbaga inimbento lang nila attorney na yun, bibigay daw ng attorney na yun yung cash, yung laptop, tapos papaloadan mo sila. Kapag pinaloadan mo sila, yun, na-scam ka na. Kumbaga pinaloadan mo lang sila, niloloko ka lang nila para dun sa load mo. Niloadan mo sila ng, halimbawa, hindi sila ng load sa'yo ng 300 or 500, yun, sinend mo sa SIM card nila, yun, na-scam ka na. Sa panghalimbawa, sa online shopping, nakita mo sa TikTok, may murang iPhone doon, 100 pesos lang, may iPhone ka na. Tapos ikaw naman gusto mo sa magka-iPhone, nag-order ka. Tapos nung pagdating sa iyo nung parcel mo, hindi iPhone yung laman, kundi stand phone lang. Yun, nagpakatanga-tanga kasi. Tapos napaniwala ka nila na iPhone talaga yun. Dapat pag order tayo online, mag-research muna tayo, tingin tayo sa mga reviews sa reviews, tas research muna tayo kung totoo nga ba yun, kung totoo nga bang iPhone yung mabibili mo sa halagang 100 pesos. Yan po ang online fraud and scams. Sumunod naman po ang cyberbullying. Ang cyberbullying din ay parang bullying din na nangyayari sa eskwelahan. Ang pinagkaiba lang nila, ito ay nangyayari online. Halimbawa nito, pinicturean mo yung kaklase mo sa eskwelahan. Alam mo na nga ganun yung itsura, hindi naman masyadong kagwapuhan. Pinicturean mo pa, tapos sinend mo sa GC para pagtawanan ng mga klase mo. Ito naman mga kaklase mo din na bully. Yun, pinagtawanan nila yung picture mo na awkward yung kuha sa'yo. Pinagtawanan ng mga klase mo. Tapos nilait-lait pa, may nag-comment pa doon sa sa sinin ng klase mo. Yung mga panlalait na nilagay doon. Tapos yun, matuturing na yun na cyberbullying. Tapos yung nangyari na yun, maaring yung estudyante na pinicture na yun, sinind yung picture niya, nilait-lait sa maaring yung tao na yun, yung bata na yun, maaring masaktan yun o kaya ma-depress. Tapos yun na, magsimula hindi na siya papasok sa eskwelahan. Kasi binubuli siya ng mga klase niya. Pinagtitripan yung itsura niya, alam na di naman kagapon, pinicturean pa, listen pa dun. Tapos ito pong cyberbullying ay pwede rin siyang humantong cyber libel. Kung ang pagbubully ay nakakasira na ng puri, nakakasira na ng reputasyon, yun, tapos nakakapamahiya na ng pinapahiya ka na sa online, nakakasira na ng mo, ng dangal mo, ayun, pwede na siyang humantong ng cyber libel. Kung tayo po ay magaganto mag-cyberbullying, sipin muna natin, tingnan muna natin sa salamin ng sarili natin kung
ano ba tayo, kung pogi ba tayo. Huwag tayong manlait kagad ng kapwa natin. Kung sarili naman natin, hindi naman tayo ganun ka perfecto, tapos lakas pa natin manlait, di ba? Isipin muna din natin kung sino yung lalaitin natin. Malay mo yung lalaitin mo pala na yun, yung bubulihin mo na yun ay malalim yung pinagdadaanan sa buhay, tapos ikaw dumamay ka pa, lalong mahirapan yung tao na yun, sasaktan, tas di pa papasok sa eskwelahan, madedepress. Tas ang kinakakalungkot pa natin kung tao na yun ay hantong sa kamatayan, papakamatay siya. Minsan yun yung nangyayari, may nababalitang ganun, minuli lang, na-depress sa yung ni Kuya Kim, yung anak ni Kuya Kim, parang siya, parang nakaranas siya cyberbullying, yun, nagpakamatay siya, napanood ko sa balita. Nagpa-apekto kasi siya sa mga comment sa kanya sa social media, yun, hindi na nakayanan, so, nagpakamatay siya, yun. Kaya kung mag-cyberbullying tayo, huwag natin gawin, huwag tayo mag-cyberbullying. Kasi wala namang perfecto sa mundo. Ang Diyos lang ang perfecto. Tapos lakas natin mga asar, di natin alam yung pinagdadaanan ng tao. Kaya mag-isip-isip tayo kung gagawin natin to o hindi. Dumako naman po tayo sa batas. Ang batas na RA 10175 and the Cybercrime Prevention Act of 2012, officially recorded as Republic Act number 10175, is a law in the Philippines that was approved by President Benigno Aquino III on September 12, 2012. It aims to address legal issues concerning online interactions and the internet in the Philippines. Sa lahat po ng mga nabanggit kong cybercrimes, ito po ang susug po doon, ang Cybercrime Prevention Act. Although may mga kanya-kanyang batas yung iba kong sinabing mga cybercrimes, ito ang magpapatibay o ang mas lalaban pa doon sa mga cybercrime na nabanggit ko. Ito ang magpaparusa. Ang offenses and penalties. The Cybercrime Prevention Act of 2012, RA 10175 in the Philippines, defines and penalizes various online crimes. This includes offenses like illegal access to computer systems, data interference, cybersex, child pornography, and online libel. The penalties of these crimes vary, ranging from fines to imprisonment. Ang offenses and penalties po ay depende doon sa kaso, depende sa nagawa niyang cybercrimes. Kung siya ba ay magbabayad ba siya, o makukulong siya ng panghabang buhay. Yun po. And dumako naman po tayo sa aking last parts, ang managing computer threats. Sabihin mo natin kung ano nga ba ang computer threats. Ang computer threats po ay kinabibilangan ng mga computer viruses, ng mga malware, ng mga Trojan virus, ng mga software virus at marami pang iba. Ito po, ang mga virus na ito ay mga set of commands na ginagawa ng mga hacker to trick others. Maaring kapag na nangyari ito, napasukan ng virus ang computer mo, maari itong masira, o di kaya maari nitong makuha ang mga personal na impormasyon mo, ang mga importanteng detalye mo, mga importanteng files mo, ang password ng account ng iba't ibang social media mo, at maaari rin ang bank account mo. Kaya mag-iingat tayo sa mga pinipindot natin na link online, mga sinesend sa atin na GC, ay mga sinesend sa atin na mga link sa GC man o sa PM. Kung hindi natin kilala yung nag-send, ay huwag nating pipindutin kagad, dahil maaring ang link na yon
ay pwedeng maging sanhi ng pagkasira o pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng cellphone mo kung ang link na yon ay may virus. At kung ang link na yon ay may virus, makukuha nila ang importanteng detalye sa'yo. Maaring makorap ang mga files mo sa cellphone. Kaya, kung paano maiwasan ito, kailangan natin ng managing computer threats. This requires a multi-layered approach, installing a reputable antivirus or anti-malware software, keeping systems updated using strong unique passwords with multi-factor authentication or MFA, and practicing safe browsing habits. Then natin yung installing reputable antivirus, anti-malware software. Sa pag-install po nito, alamin natin kung legitimate yung antivirus na install natin, kasi baka yung ma-install natin, baka yun pa yung magdulot ng virus sa cellphone natin. Kaya siguro din natin na legitimate yung antivirus na yun. Pangalawa, yung keeping systems updated. Kailangan yung software natin updated lagi. Kahit na yung cellphone natin, dapat yan updated lagi yan. Pangatlo, yung using strong unique passwords. Huwag basta-basta madali yung paglagay natin ng mga passwords natin, pag-set natin ng mga passwords sa mga social media accounts natin. Hindi lang basta yung birthday natin lalagay natin sa madali kasing mahulaan yun, madaling gano'n na birthday mo lang ilalagay mo tapos pangalan mo, madali yun malalaman. Kaya kailangan pag magsiset tayo ng passwords, kailangan pag magsiset tayo, kailangan may combination ito na letter, numbers, and symbols para hindi madaling mahulaan. At kung kinakailangan nga, habaan mo. At dapat yung mga passwords natin sa iba't ibang account natin ay iba't iba din yung password nun para hindi madaling hack. Pero dapat magaling ka din, hindi kayong makakalimutin, dapat alam mo yun, alalahanin lahat. Kung magsiset ka ng iba't ibang passwords. Sunod naman ang multi-factor authentication. Ibig sabihin nito, yung multi-factor authentication, pwedeng yan yung pagka magsiset ka din ng code sa cellphone mo. Kumbaga hindi lang yung password, yung mismong password mo, kundi yung code mismo na magagaling sa cellphone mo. Yung magsesend sa'yo ng code para mabukas yung cellphone mo or yung account mo. Dito naman, last, practicing safe browsing habits. Huwag tayo basta-basta mag-site sa mga site na hindi natin kilala o unfamiliar sa atin. Huwag tayo basta-basta sa mga illegal sites online. Kasi itong mga illegal sites na to, maaari itong may virus to. Kumbaga yung mga, di ba pagka tayo magsa-site sa iba't ibang internet sites, huwag natin pipindutin yung allow cookies. Kasi nag-research ako, doon daw nanggagaling yung yung virus sa cookies. Di ako nakakasigurado, pero sa napanood ko, doon daw nanggagaling yung cookies. Kaya pagka mag-browse tayo sa internet, dapat alamin natin kung legitimate ba yung na yun, yung site na yun, kung mapagkakatiwalaan nga ba yun, kung wala nga ba yung mga viruses. At dagdag ko pa po yung pagbili natin pagbili natin ng external hard drive. Kung sakali man na yun nga, nangyari na yung yung nakapasok na sa device mo yung virus, tapos nakuha yung mga important files mo. Pero wag naman sana yung mga importante mong detalye, yung mga files mo nakuha ng hacker, o kaya na-corrupt doon sa external device mo, hindi yun mawala kasi nandun siya sa Kaya ayun, suggestion ko, bumili kayo ng external device or USB. Kumbaga, doon mo ilalagay yung mga important files mo. In case na mag-corrupt yung mga files mo sa cellphone mo, meron kang external hard drive. Yun lang po. Maraming salamat.